Sa panahon ngayon, ang hirap ng malaman kung ano ba ang totoo. Gaya nitong nangyari sa Maynila. Sa timbre sa social media, rumesponde ang mga bumbero sa nasusunog na truck sa Maynila. Pero pagdating nila doon, hindi naman pala nasusunog ang truck na nasa larawan. Dito na nadiskubre, peki pala ang litrato ng nasusunog na truck. Edited o ginamitan lang daw ito ng Artificial Intelligence o AI para magmukhang totoo. Yan ang pag-uusapan natin. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, lahat na lang pinepeke. Ano ba ang kakaharapin ng gagawa ng ganitong peking litrato o video at respondehan ng otoridad? Well, unang-una, ang maling pagre-report o mga false alarm tungkol sa mga sunog ay ipinagbabawal sa ilalim ng Revised Fire Code ng Pilipinas o Republic Act 9514. Merong 50,000 peso fine ang aabutin ng kung sino man ang mahuli na gumagawa nito. Maaari din itong maging violation ng Article 154 ng Revised Penal Code, ang unlawful means of publication and unlawful utterances kung saan ipinagbabawal ang kahit na anong pag-publish ng false news na maaaring maka-endanger ng public order. Anong pa nga ba ang epekto ng paglalabas ng balita na may nasusunog sa isang komunidad? Dito ay may fine na hanggang 200,000 pesos at kulong ng hanggang 6 na buwan. At the very least, maaari din maging kaso for unjust vexation ito ang catch-all crime sa ilalim ng Revised Penal Code na ginagawang krimen ang kahit na anong matinding pang-iinis o pambibwisit sa ilalim ng Article 287 ng Revised Penal Code. Kapag unjust vexation, may kulong na hanggang 6 na buwan at fine na hanggang 40,000 pesos. Hindi natin maipagkakaila na matinding perwisyo ang nangyari sa mga bomberong nagresponde na wala namang ibang hangarin, kundi masigurong hindi nga kakalat sana ang apoy. Attorney, hindi lang po sa insidenteng ito, sa dami ng issue ngayon, napakaraming naglalabas ang mga edited posts o kaya mga quote na hindi naman pala talaga sinabi ng isang tao at marami pang iba. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, tulad ng sinabi natin, kung ito ay nakakasira sa public order, maaari itong unlawful use of publication sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code. Kung ito naman ay nakakasira ng reputasyon ng isang tao, inaakusahan siya ng isang krimen, ginagawa siyang katawa-tawa, ito ay maaaring liable na mas mataas ang penalty dahil ito ay ginawa through the internet, so tataas ang penalty by 1 degree dahil sa ating Cybercrime Prevention Act. Sana ay tumigil na ang mga tao, lalo na nga kung ito ay fake news, na makakasagabal sa trabaho ng ating mga first responders. Baka magkaroon ng tunay na emergency na ma-divert ang mga ambulansya o ang mga bumbero dahil sumagot sila sa isang fake news. At sana hindi kayo ang mga ilangan. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.